Ako si Maria at ito ang aking kwento. Ana Sofia POV. Miss, delikadong ginagawa mo. Kaya ibaba mo na ang... No, shot him. Napalingon ako nang marinig ko ang boses ng ninong ko. Ninong? Shot him. Kung gusto mong patayin ay patayin mo. Huwag kang matakot. Sabi niya sa akin kaya naman wala sa sarili na ibinaba kong hawak ko. Pero kinuha niya ito at ikinasa niya. Ang sumunod na nangyari ay binaril niya ang paa ng stepbrother ko. Kaya naman sa sobrang gulat ko'y napaupo ako sa sahig. Hindi ka dapat naaawa sa mga ganitong tao. Dahil mga walang hiya sila. Alam mo bang ginawa nila? Po, binenta na nila ang bahay na ito. Kaya kanya papalayasin dito dahil binenta na nila to. Sabi niya sa akin ikinagulat ko. Totoo bang sinasabi niya? Tanong ko sa stepbrother ko. Ano naman kung totoo? Tanong niya sa akin kaya mabilis akong lumapit sa kanya at sinampal ko siya. Hindi lang isang beses kundi sunod-sunod ang ginawa ko. Hindi ko lang talaga matanggap na ganitong ginawa nila. Galit na galit ako dahil mga walang hiya talaga sila. Sarili na lang nila ang iniisip nila at hindi man lang nila naisip ang nararamdaman ng iba. Ang nararamdaman ko, pero sino nga ba ako para isipin nila ako? Kung tutuusin hindi nga nila bahay ito pero binenta nila. Hindi ko alam kung paano ko ba haharapin to. Tumigil lang ako sa ginagawa ko sa kanya dahil pinatigil na ako ni Ninong. Huwag mong pagurin ang mga kamay mo sa kapal na mukha niya. Don't worry, ako nang bahala sa bagay na to. Sabi niya sa akin. Wala sa sarili na niyakap ko siya. Sobrang hirap na ng pinagdadaanan ko tapos ganito pa ang gagawin nila sa akin. Kung wala si Ninong ay paano na ako? Ano nang mangyari sa akin? Naramdaman kong paghaplos ni Ninong sa buhok ko kaya naman mas lalo kong napaiyak. Pero nagulat rin ako dahil bigla niya akong binuhat. Gusto ko siyang pigilan pero wala na akong lakas kaya naman hinayaan ko na lang siya. Hanggang sa umakyat na kami paakyat sa room ko. Pagkapasok namin binaba niya ako sa kama ko. Just take a rest. Sabi niya sa akin at akmang aalis siya ay hinawakan kong kamay niya. Can you stay here? Kahit saglit lang, tanong ko sa kanya. Of course, sagot niya sa akin at umupo siya sa tabi ko. Inayos niyang kumot ko. Wala akong maisip na sasabihin sa kanya. Hawak ko pa rin ang kamay niya at wala akong balak na bitawan. Pumikit ako dahil bigla akong napagod. Hindi ko alam pero gusto ko na lang na matulog ngayon. Gusto ko munang ipahinga ang katawan ko dahil feeling ko, anumang oras ay bibigay na ako. Gusto kong hayaan ang sarili ko ngayon. Hanggang sa tuluyan na ako nakatulog, nagising ako na nasa tabi ko pa rin ang ninong ko. Nakaupo siya sa sahig at nakatulog siya habang hawak niya pa rin ang kamay ko. Kaya naman napangiti ako. Hindi ko lang kasi inaasahan na sasamahan talaga niya ako. Malaya akong pinagmamasdan ng gwapo niyang mukha. Thank you po Ninong, mahina na sabi ko na dahilan para magising na siya. Kumustang pakiramdam mo? Tanong niya sa akin. Okay na po ako Ninong, sagot ko sa kanya. Sa bahay ko na muna kayo titira after ng libing ng daddy mo. Kailangan ko munang ayusin ng tungkol sa bahay niyong ito, sabi niya sa akin. Hayaan niyo na po itong bahay, kukunin ko na lang po ang mga kailangan ko. Sabi ko sa kanya. Why? Maghahanap na lang po kami ng matutuluyan namin ni Yaya. You're my wife, kaya sa bahay ka na tumira, kayo ng yaya mo. Sabi niya sa akin kaya nakatingin lang ako sa kanya. Okay lang po ba sa'yo? Tanong ko sa kanya. Walang problema sa akin, sagot niya sa akin. Salamat po Ninong, sabi ko sa kanya at ngumiti lang siya sa akin. Ayaw ko na gumastos na naman siya para tubusin tong bahay. Nahihiya na ako sa mga naging tulong niya sa akin. Naisip ko na kailangan ko na sigurong i-let go ang bahay na ito dahil wala na ang daddy ko at ang mga alaala na meron kami ay sa puso ko na lang itatago. Ayaw ko na maging pabigat sa iba kahit pa sabihin na asawa ko na siya at pwede kong gawin ang gusto ko. Ayaw kong abusuhin ng kabaitan sa akin ni Ninong. Mas mabuti na ang ganito, sapat na sa akin na tulungan niya ako sa company ng daddy ko. Yun na lang ang aalagaan ko. Bumangon na ako dahil ayaw ko namang hayaan na mapagod ang yaya ko sa baba. Kasama ko si Ninong na bumaba. Habang pababa ako'y nakangiti sa akin ng yaya ko. Kumustang pakiramdam mo? Okay ka na ba? Tanong niya sa akin. Okay na po ako yaya. May kailangan po tayong pag-usapan, sabi ko sa kanya. Tungkol saan anak? Tara po sa garden,
sabi ko sa kanya. Okay, sige. Lumabas kami at pumunta kami sa garden. Yaya, papayag ka bang sumama sa akin? Saan? Sa bahay ni Ninong. Doon na tayo titira. Sagot ko sa kanya. Sure ka ba na isasama mo ko? Ayaw ko maging pabigat sa'yo. Tanong niya sa akin. Hindi po kita iiwan, sabi ko sa kanya. Nakakalungkot lang na aalis na tayo dito. Ito ang naging tahanan natin. Umiiyak na sabi niya sa akin. Opo, sobrang nakakalungkot po talaga. Pero kasi ayaw ko nang dagdagan pa ang mga utang na loob ko kay Ninong. Kahit po sabihin ng asawa ko siya. Pero alam natin na asawa lang niya ako sa papel. Marami na po siyang naitulong sa akin, sabi ko kay Yaya. Hinaplos niya ang buhok ko. Ang swerte ng ninong mo na ikaw ang pinili niya, sabi sa akin ni Yaya. Ikaw po, ikaw ang naging dahilan kaya ako naging ganito. Ikaw ang nagpalaki sa akin. Sino't ano man ako ngayon ay dahil yun sa'yo, sa inyo ni Daddy, sabi ko kay Yaya. Mahal kita anak ko, sabi sa akin ni Yaya. Mahal din po kita Yaya. Sobrang mahal na mahal kita, sabi ko sa kanya. Kailan tayo aalis? Bukas po after ng libing, sagot ko sa kanya. Magsisimula na akong mag-ayos ng mga gamit natin, sabi niya sa akin. Sige po, sabi ko sa kanya tinayaan ko na siya na umakyat sa itaas. Wala naman akong ibang dadalhin kundi ang mga mahalagang bagay lang na kailangan ko. Bumalik na rin ako sa loob. Magkatabi kaming dalawa ni Ninong dito sa may upuan. Wala sa sarili na napatingin ako sa kaliwang kamay niya. Nakita ko na suot niya ang wedding ring naming dalawa. Kaya ito na naman ang puso ko, bigla na naman bumilis ang tibok niya. Ana, ano bang nangyayari sa'yo? Tanong ko sa sarili ko. Okay ka lang ba? Tanong sa akin ni Ninong dahil napansin niya siguro na nakahawak ako sa dibdib ko. Okay lang po ako, bigla na lang po kasing bumilis ang tibok ng puso ko. Nahihiya na sagot ko sa kanya. Why, may nararamdaman ka pa ba maliban dyan? Tanong niya sa akin. Wala na po, sagot ko sa kanya. Baka pagod ka lang. Sabi niya. Siguro po, sagot ko sa kanya. Hindi ko naman kasi pwedeng sabihin na dahil sa kanya kaya bumibilis ang tibok ng puso ko. Bakit ba naman kasi ganitong nararamdaman ko? Bakit ba bumibilis ang tibok ng puso ko na makita kong wedding ring namin sa daliri niya? Hindi ko alam kung masaya ba ako o hindi. Naguguluhan din ako sa nangyayari sa akin. Mamaya pala ay may mag-aayos ng mga gamit mo. Sabihin mo na lang sa kanilang mga nais mo at gagawin nila. Sabi niya sa akin. Salamat po Ninong. May gusto ka bang kainin? Tanong niya sa akin. Po, nagugutom ka ba? Tanong niya sa akin. Hindi po. Magluluto ako. Nagugutom na ako eh. Sabi niya tumayo siya tapos pumasok siya sa loob ng kusina namin. Sundan mo, sabi sa akin ni Yaya. Po? Sabi ko sundan mo, hindi naman niya kabisadong kusina natin, sabi niya sa akin. Dahil sa narinig ko, ay mabilis naman akong sumunod kay Yaya. Nakita ko na may hinahanap si Ninong. Tulungan na po kita Ninong, sabi ko sa kanya. Umupo ka na lang dyan, kaya ko na to, sagot niya sa akin. Sure ka po? Tanong ko sa kanya. Umupo ka na lang, sabi niya sa akin kaya sinunod ko na lang dahil ayaw ko namang mainis siya sa akin. Habang nakaupo ako dito ay nakatingin lang ako sa kanya. Nahihirapan akong alisin ang mga mata ko sa kanya. Ewan ko ba pero ang cool niya habang nagluluto siya. Nang sa tingin ko na nakatingin siya sa akin ay mabilis akong umiwas ng tingin. Ayaw ko kasi na mahuli niya ako na nakatingin ako sa kanya. Babalik ka pa ba sa trabaho mo? Tanong niya sa akin. Opo, sagot ko sa kanya. Gusto mo bang magtrabaho na lang sa akin bilang personal assistant ko? Tanong niya sa akin ikinagulat ko. Magagalit ka ba kapag tumanggi ako? Tanong ko sa kanya. Hindi, sagot niya sa akin. Mahal ko kasing pagtuturo Ninong. Alam ko, inalok lang kita dahil baka gusto mo sumubok ng ibang trabaho. Sagot niya sa akin. Gusto ko rin po pero hindi pa po sa ngayon Ninong. I understand. Nakangiti na sabi niya sa akin. Ako naman ay ngumiti na lang din. Dahil sa nahiya ko ay tumayo na ako para lumapit sa kanya. Ako na lang maghuhugas ng mga ginamit niya. Habang naghuhugas ako, nakaramdam ako na nasa likuran ko na siya. Ako nang bahala dito, sabi niya pero naramdaman ko ang mainit niyang hininga sa batok ko. Ako na lang po, sagot ko sa kanya. Ako na, umupo ka na lang doon para kakain na tayo. Sabi niya sa akin. Kaunti lang naman po ito Ninong, kaya ko na po yan. Okay, ihahanda ko na lang ang mesa.
Hindi na ako nagsalita, tinapos ko na lang ang ginawa ko. After ko maghugas, inutusan ako ni Ninong na tawagin si Yaya para sumabay na sa amin. Yaya, kakain na daw po. Mamaya na lang ako anak, kayo na lang ng asawa mo. Nang Ninong mo, nakangiti na sabi niya sa akin. Yaya, baka may makarinig sa'yo, saway ko sa kanya. Ano naman ang pakialam nila? Asawa mo naman talaga. Bakit ayaw ba ng Ninong mo na ipagsabi mo na asawa mo? Wala po siyang sinabi na bawal pero kasi wala naman pala Bakit ka naman mahihiyang sabihing asawa mo siya? Ang gwapo kaya ng asawa mo. Sabi sa akin ni Yaya kaya bigla ko naman siyang sinaway dahil baka may makarinig na talaga. Sige po, babalik na ako sa dining room. Paalam ko sa kanya. Sige, enjoy ka dahil ang ninong mong nagluto. Halatang inaasar na naman ako ni Yaya. Bumalik na lang ako dahil baka naghihintay na sa akin si Ninong. At tama nga ako dahil hindi siya kumakain. Hanggat hindi ako bumabalik, hindi rin siya kumain. Kumain na tayo. Okay po. Sabi ko sa kanya't nagsimula na akong kumain. Pero tumayo ako dahil wala pa kaming tubig. Kumuha ako ng tubig at ako naglagay sa baso niya. Thanks, sabi niya sa akin. Kumain na ulit kami. Pareho lang kaming tahimik na dalawa. Nahihiya rin naman kasi ako na magtanong sa kanya. Nahihiya ako na makipag-usap sa ninong ko. Kahit siya tahimik rin. Hindi rin siya nakikipag-usap sa akin. Ako nang maghuhugas. Baka magugas ka na naman. Sabi niya sa akin. Ako na po. Okay lang po ako. Sagot ko sa kanya. Wag nang matigas ang ulo. Sa tingin ko, dumating na sila kaya doon ka na lang. Sabi niya sa akin. Ikaw na po kasi ang nag-glue. Ana, hindi ka ba marunong sumunod? Ano bang dapat kong gawin para sumunod ka sa akin? Tanong niya sa akin kaya nagulat ako dahil bigla na lang naging seryosong mukha niya. Napalunok naman ako nang wala sa oras. Bigla akong kinabahan dahil nakatingin talaga siya sa akin at hindi man lang siya kumukurap. Sige po, ikaw na lang maghugas. Sabi ko para naman, hindi na siya mainis sa akin. Ayaw ko rin naman na may naiinis sa akin. Kung talagang gusto niyang maghugas ay ipapaubaya ko sa kanya. Uminom na ako ng tubig dahil ayaw ko nang kumain. Tapos ka na? Tanong niya sa akin. Bakit? Hindi ba masarap ang luto ko? Tanong niya sa akin kaya nagulat ako. Masarap naman po, masarap. Kaso busog na po kasi ako, sagot ko sa kanya. Okay, sabi mo Sabi niya kaya nagtataka ako nakatingin sa kanya. Sige po, labas na ako. Nagpaalam na lang ako sa kanya. Akmang lalabas na ako pero nagulat ako dahil bigla na lang niyang hinawakan ng kamay ko. May kailangan ka po ba? Akmang lalabas na ako pero nagulat ako dahil bigla niyang hinawakan ng kamay ko. May kailangan ka po ba ni? May sugat pala tong kamay mo. Hindi mo malang ginamot. Sabi niya sa akin. Maliit lang naman po ito. Sagot ko sa kanya. Ganyan ka ba talaga? Po? Lagi mong binabaliwala ang maliliit na bagay. Sabi niya sa akin. Ninong, maliit na sugat lang po ito. Hindi naman po masakit at higit sa lahat. Ay okay lang po ako. Huwag ka na po mag-alala sa akin. Sabi ko sa kanya. Sino bang nagsabi na nag-aalala ko? Napansin ko lang kaya ako pinuna. Sabi niya sa akin kaya nagulat ako dahil bigla na lang siyang naging masungit. Ang buong akala ko kasi nag-aalala siya sa akin pero mukhang mali yata ako. Hindi naman yata siya nag-aalala sa akin. Ngumiti na lang ako sa kanya bago ako lumabas sa dining room namin. Sa totoo lang medyo na-hurt ako sa narinig ko mula sa kanya. Pero sino nga ba ako para mag-alala siya sa akin Fake wife lang naman niya ako. Hindi na ako babalik doon at bahala na siyang maghugas ng mga plato. Total naman gusto niya yon. Bahala na siya. Dumating ang mga sinasabi niya na mag-aayos ng mga gamit namin. Kunti lang naman ang tao ngayon kaya naman sinamahan ko sila sa room ko. Tinuro ko na lang ang mga kailangan kong dalhin. May truck na sila ngayon kaya naman pinasok na nilang iba kong mga gamit doon. Si Ninong naman ay nagpaalam na alis na muna siya dahil may pupuntahan siya. Kaya kami ni Yaya ang nandito at sobrang abala namin. Paidlip-idlip lang ako hanggang sa sumikat na ang araw. Pareho kami ni Yaya na walang maayos na tulog. Ngayon ang huling beses na masisilayan kong daddy ko. Sobrang lungkot ng puso ko. Sobrang sakit para sa akin na itong huling beses na makikita ko siya. Daddy, ito na ang huli nating pagkikita. Ito na ang huling araw na masisilayan kita. Gustuin ko man na sumama sa'yo ay hindi pa itong oras na yon. Daddy, kapag nagkita na kayo ni Mommy, sabihin mo sa kanya na mahal ko siya. Masakit para sa akin na hindi na kita ulit makikita. Ang sakit sa akin na wala ka na sa tabi ko. Wala nang makikinig sa mga kwento ko.
Lalo ng mga kwento ko kapag galing ako sa trabaho. Pasensya ka na kung mawawala na itong bahay na ito. Sorry kung wala akong nagawa para isalba ito. Gustuhin ko man ay ayaw ko naman na maging selfish. Ayaw ko na sarili ko lang iisipin ko tapos sinino nga mahihirapan. Alam ko na marami siyang pera. Alam ko na kaya niya akong tulungan sa problema ko. Alam ko yon pero ayaw kong maging pabigat sa kanya. Alam ko na pinaghirapan niyang pera niya. Sorry daddy, pero ayaw kong mabaon sa utang na loob. Aalagaan kong pagmamahal at mga alaala natin sa puso ko. Mahal na mahal kita daddy. Maging masaya ka at maging malusog sa lugar na pupuntahan mo. Sa muli nating pagkikita dad, mamimiss kita ng sobra. Umiiyak na kausap ko sa kanya, niyakap ko rin ang kabaong niya. Sobrang nasasaktan ako, sobrang sakit para sa akin na itong nangyayari ngayon. Pero kailangan ko tanggapin na ang buhay ng tao ay hiram lang at ang bawat isa ay may kanya-kanyang oras. At dumating ang oras ng daddy ko, kaya naman wala akong magagawa para pigilan to. Kahit masakit ay kailangan kong tanggapin. Tanggapin na kami na lang dalawa ni Yaya ngayon. Kailangan na namin pumunta sa sementeryo ngayon. Dumating na rin si Ninong at sa kotse niya ako sumakay. Habang nasa daan kami ay hawak niyang kamay ko. Dahil sa ginagawa niya pakiramdam ko hindi na ako dapat matakot. Panatag ako habang hawak niyang kamay ko. Hanggang sa nakarating na kami ay hawak niya pa rin ito. Inalalayan niya ako pababa sa kotse niya. Parang ayaw kong ihakbang ang mga paa ko dahil ayaw kong ilibing ang daddy ko. Pero alam ko rin na kailangan ko tong gawin. Na kailangan ko siyang pakawalan dahil kailangan na niyang umalis. Bumuhos ang masagana kong luha habang nakatingin sa kabaong niya. Napababa na sa lupa. Hawak ako ni Ninong dahil wala nang lakas sa mga tuhod ko. Sobrang nangihina na talaga ako ngayon. Parang hindi ko na kayang tumayo pa. Daddy, Daddy! Paulit-ulit kong tawag sa kanya. I'm here. Hindi kita pababayaan, sabi sa akin ni Ninong. Ninong si Daddy. Iniwan na talaga ako ni Daddy. Iniwan niya na ako. Sabi ko sa Ninong ko habang patuloy akong umiiyak. Kailangan na niyang umalis at lagi mo ring tatandaan na mahal ka niya. Sabi niya sa akin. Mahal na mahal ko rin siya. Sobrang mahal na mahal kong daddy ko. Sabi ko sa kanya. Hindi na siya nagsalita at niyakap niya na lang ako. Hanggang sa natapos na ang libing. Kami na lang ang natira dito. Parang ayaw ko pa. Ayaw ko pang umalis. Gusto ko pang tumambay dito kasamang daddy ko. Umuwi na tayo, sabi sa akin ni Ninong. Ninong, parang ayaw ko pang umalis. Okay, 30 minutes. After 30 minutes, umalis na tayo, sabi niya sa akin. Can you please leave me? Gusto ko lang na mag-isa na muna dito, sabi ko sa kanya. Sure. Sabi niya tumalis na siya. Sumama rin sa kanya si Yaya. Ako na lang ang naiwan dito ngayon. Dad, sa bahay na ako ni Ninong titira. Sa bahay na ng asawa ko. Doon na kami ni Yaya. Sana ay maging okay lang ang lahat. Sana maging masaya ako si Yaya doon. Kausap ko sa lupa kung saan nililibing ang daddy ko. Ang lamig ng hangin na para bang uulan. Kaya naman huminga na muna ako ng malalim bago ako nagpaalam sa daddy ko. Naaalis na ako. Lumapit ako kay Ninong at Yaya. Alis na po tayo, sabi ko sa kanila. Okay, tara na. Sabi sa akin ni Ninong, hindi na kami babalik sa bahay dahil sa bahay na kami ni Ninong uuwi. Habang nasa daan kami, tahimik lang kami. Mabilis lang naging biyahe namin pauwi sa bahay niya. Malaki ang bahay niya at maganda rin ito. Unang bumaba si Ninong at inalalayan niya ako ulit na bumaba sa kotse niya. Pasok na tayo sa loob. Sabi niya sa akin, naglakad na kami papasok sa main door pero hindi pa kami nakakapasok ay bigla na lang may sumigaw. Daddy! Daddy? Tanong ko sa sarili ko habang nakatingin sa isang batang babae. Hi baby! Nakangiti na sabi ni Ninong sa bata at binuhat niya to. Daddy, bakit ngayon ka lang pumuwi? Tanong ng bata kay Ninong. Kasi po, naging busy si Daddy. Who is she po? Is she your girlfriend? Tanong ng bata, tinuro niya ako. She's not my girlfriend. She's my wife, baby. Pakilala niya sa akin na bata kaya mas lalo kong naguluhan. Wife? You mean my mom? Tanong ng bata. We can ask her if payag ba siya na maging mommy mo. Nakangiti na sabi ni Ninong sa bata. Hi po, I'm Christine K. Samaniego but you can call me Tin. I'm 7 years old po. Nakangiti na pakilala niya sa akin. Hi, I'm Anna. Nagalangan ako na ipakilala kong sarili ko sa kanya dahil nagulat kasi ako. Can I call you mommy?
Tanong niya sa akin. Mommy, wala sa sarili na tanong ko sa kanya. Ayaw mo po ba? Mas gusto mo po ba na tita? Dahil po ba ampon lang ako ni daddy? Ayaw mo po ba sa ampon? Malungkot na tanong niya sa akin kaya naguguluhan ako. Baby, don't say that. You're my daughter. My princess kaya wag mong sasabihin na ampon ka. Sabi sa kanya ni Ninong. But in reality, I'm your ampon naman talaga eh. Sabi pa ng bata na parang iiyak na. Tin, I'm sorry if you feel like I don't like you. Hindi sa ganon, nagulat kasi ako. Hindi ko kasi alam na may anak na pala si Colton. Kausap ko sa bata. Gusto ko sanang sabihin na Ninong pero bigla ko naisip na baka magulat lalong bata kapag ganon. Baka magtaka siya kung bakit pinakilala akong asawa pero inaanak pala ako. Hindi mo po alam na may anak siya? Opo, ngayon ko lang po nalaman. Kaya kung gusto mo ako na tawaging mommy ay okay lang. You can call me mommy. Nakangiti na sabi ko sa kanya. Really po? Tanong niya sa akin. Opo, call me mommy kung yan ang gusto mo. Thank you po. Mabilis siyang lumapit sa akin at niyakap niya ako. Tumingin ako kay Ninong na ngayon ay nakatingin sa akin. Hindi ko alam kung bakit hindi niya sinabi sa akin na may anak siya. I mean, ampon niya. Bigla tuloy ako nagtaka kung bakit pa siya nag-ampon. Wala ba siyang kakayahan na magkaroon ng anak? Tanong ko bigla sa sarili ko. Daddy, bakit po hindi mo sinabi kay Mommy Ana na may anak ka na? Tanong ni Tin kay Ninong. Kasi po gusto ko na ipakilala ka sa kanya ng personal. Nakangiti na sagot ni Ninong sa bata. Ganun po ba? Okay, sabi mo eh. Mami, kumain ka na po ba? Are you hungry po ba? Nakangiti na tanong sa akin ni Tin kaya napangiti ako dahil ang sweet niya. Hindi pa po, pero okay lang po ba kung magpapahinga na muna ako? Tanong ko sa kanya. Okay po, Mommy. Tara na sa loob, ihatid kita sa room mo, sabi niya sa akin. Si Yaya, iisang room na lang kami, sabi ko sa kanya. May sariling room ang yaya mo at sa room kita, sabi niya sa akin. Po, tanong ko sa kanya. Doon ka sa room ko. Don't worry, harmless ako, sabi niya sa akin pero hindi ko maiwasan na matakot sa kanya. Nauna na siyang umakyat pero ako hindi pa rin sumunod sa kanya. Lumingon ako kay Yaya na ngayon ay nasa likuran ko na rin. Yaya, tawag ko kay Yaya. Bakit? Tanong niya sa akin. Sabihin mo kay Ninong na tabi tayo. Pabulong na sabi ko sa kanya. Mag-asawa kayo, kaya normal lang na sa isang room kayo, sabi niya sa akin. Pero wala naman kasi sa usapan namin ang gusto mo bang magtaka at magtanong ang bata? Tanong niya sa akin. Pero kasi mukha namang matino ang ninong mo. Putol niya sa sasabihin ko. Pero kasi Yaya, sumunod na tayo sa kanya. Naghihintay siya, sabi sa akin ni Yaya. Okay po, sabi ko na lang kahit pa napipilitan lang ako. Pumasok ako sa room kung saan siya pumasok. Si Yaya naman ay sumama sa katulong nila dito. Pagpasok ko sa room niya ay sobrang laki ng room niya. May malaking kama at may malaking sofa rin. May working table din dito sa room niya. Ninong, tawag ko sa kanya. Sorry kung hindi ko sinabi ang tungkol kay Tin, sabi niya sa akin. Okay lang po pero hindi po ba mali na pinapaasa natin siya? Tanong ko sa kanya. Matalinong batang anak ko, maintindihan niya lahat kapag sinabi natin sa kanya. Siya ngayon ay dito ka na muna sa room ko. Bakit mo po sinabi na asawa mo ko? Lakas loob na tanong ko sa kanya. Dahil asawa naman talaga kita. Pero ang sabi mo paano ko makukuha ang mana ko kung hindi kita ipapakilala sa pamilya ko? Putol niya sa sasabihin ko. Okay lang po kaya sa kanila na inaanak mong maging asawa mo? Ang mahalaga lang sa lolo at daddy ko ay may maipakilala kong asawa. Wala namang batas na nagsasabi na bawal kitang pakasalan. Hindi naman tayo magkadugo. Sabi niya sa akin kaya natahimik ako. Magkatabi po ba tayo na matulog? Tanong ko sa kanya dahil gusto kong malaman. Kung gusto mo, ayaw ko po. Mabilis na sagot ko kaya narinig ko siyang tumawa. Okay, hindi naman kita pipilitin na magkatabi tayo. Ako na lang ang hihiga Ako na lang po dito sa sofa. Sabi ko dahil ayaw ko naman na siya pa ang mag-adjust para sa akin. Sa tingin mo, hayaan kita na sa sofa matulog? Tanong niya sa akin. Sa sofa na lang po ako. Sanay naman po ako matulog sa sofa. Sabi ko sa kanya. Natatakot ka ba sa akin? Tanong niya sa akin at naglakad siya papunta sa akin. Ako naman tong umaatras sa hindi malamang dahilan. Ewan ko ba pero ayaw ko nang malapit ako sa kanya. Lalo na kami lang dalawang nandito ngayon sa room niya. Ana, you're my wife now.
Hindi na kita inaanak at ang lahat ng sasabihin ko ay gagawin mo. Susundin mo na ako simula ngayon. Seryoso na sabi niya sa akin.